Hello, good afternoon everyone. Manang Leads here. Kamusta? Ayan. Ang init. Nandito tayo sa nandito ako sa bundok. Nakabakasyon na kasi yung anak ko na autism sa SPED school. Kaya dito muna kami sa baba. Kasi nangangampan niya ako. Charot. Minsan nag-a-attend ako sa mga yung kampanya kasi may sinusuportahan din kasi akong mayor. So yun. So dito muna tayo. Pero patalastas lang yun. Hindi yun yung video natin. Guys, gusto kong ipaalam sa inyo na yung isa sa mga client ko ng Islam divorce, kinasal na. Loka-loka ang mga yun. Kinuha pa talaga akong nina. Loka-loka talaga ang mga yun. Tapos, hindi ko pa nabubuksan itong token ko. Magic Mug yata to. Simple lang yung kasal, guys. Kasi ang habol lang naman is makasal sila para para makuha nung asawa niya dun sa Canada. Yun. Kasi Canadian citizen yung napangasawa niya. So, ay, may pa-candy pa. Ay, Magic Mug. Kailangan to lagyan ng mainit na tubig. Ayan. Kailangan lagyan ito ng mainit na tubig. Tapos may pa-chocolate pa dun. Galing Canada ito, for sure. Ay, natatawa talaga ako kanina. Natatawa talaga ako. Kasi nagkita ulit kami kanina sa Baguio. Kasi malapit lang naman ang Baguio dito. Mga 1 hour or 1.5 hour na drive. Yun. Sabi ko, congrats. Sabi ko, sana tuloy-tuloy na yan na hindi lahat nagkakaroon ng second chance. Tapos napag-usapan din namin yung about sa divorce na hindi ma-approve. Tapos parang naglabas ng hinanakit yung si girl kasi hindi siya suportado ng mga ibang kapatid niya. Ayaw nila sa divorce. Kaya sabi nila dalaga siya. Tapos yung lalaki kasi ang na-divorce, yung client ko. Tapos sabi daw ng mga kapatid niya, parang yung maninira ng pamilya, ganun. Maninira ka ng pamilya mo, parang ganun. Parang tinatakwil na siya. Tapos sabi niya kanina, parang ang bigat-bigat sa loob niya. Kaya lang kasi, syempre, hindi naman siya yung nanira ng pamilya kasi matagal nang hiwalay yung asawa niya ngayon na dating boyfriend niya. Tapos ewan ko, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dito kasi ako man mismo alam ko yung mga nakasubaybay sa sa mga videos ko. Alam ko na panood ninyo yung video ko na about sa loobin ko about sa mga anti-divorce. Kasi, totoo naman oo, Kristiyano ako, born again ako. Pero, hindi ako anti-divorce. Kasi, totoo, nakasulat sa Biblia talaga na sabi ni Lord, ayaw niya sa divorce. I hate divorce, sabi niya. Pero kung lalawakan mo pa yung pagbabasa nun, nakasulat din naman dun na may mga exemptions. At yun naman yung kiniklaim namin na kami na hindi na pwedeng magkabalikan pa sa mga asawa. Katulad ko, ba't ko pa babalikan yung asawa ko, yung ex ko? Noong asawa ko pa siya. Pagkaalam-alam ko naman na marami siyang asawa. May asawa na siya. Tapos palagi niyang sinasabi, parang pinapamukha niya na ayaw na niya sa akin. Di para tayong, hindi ba? Respeto naman sa sarili na lang. Mahalin naman natin yung mga sarili natin. Tapos, hindi naman sa 100% na bawal ang divorce sa Biblia. May mga verses naman doon na nagsasabi na may mga exemptions. 'Di ba?
parang unfair naman kasi na ano, kasi naawa ako kanina kay ano, kay girl. Kasi parang ikinasal na nga't lahat-lahat. Parang ano pa, parang yung pamilya naman niya, mga kapatid naman niya ang tag nito, ang nananakit sa kanya, sa kanyang kalooban ngayon. Which is parang, ano ba naman yan? Imbis na suportahan siya, eh, sila pa yung nangangawawa sa kanya. Buti na lang yung mga parents niya at saka yung ibang mga kapatid niya, eh, okay naman. Open-minded sila sa divorce. Kaya, yun guys. Imbis na masaya ako na may ikinasal ng ano, although may, marami ng ano, may mga kinasal na client ako, pero hindi nga lang dito sa Pilipinas, hindi ko sila nakita. Eh ito kasi na client ko, talagang as in nakita ko sila nung nag-file pa lang sila na ano, na nagbabayad sila sa akin. Namimit ko na sila dito sa Baguio kasi taga Baguio naman kasi yung lalaki. Kaya nakita ko sila noon pa. Ngayon, tapos yun, kinuha akong isang ninang. Yung ibang tao kasi dito sa Pilipinas, masyado silang OA. Masyado silang OA. Na yung naririnig lang naman nila, hindi naman siguro sila nagbabasa ng Biblia. Tapos yung naririnig lang nila yung parang umaayon lang sila sa agos ng tubig ba. Dapat, kung may paninindigan din tayo, huwag tayong mag-rely sa mga naririnig lang natin. Kasi, kadalasan yan, kulang-kulang o sobra-sobra. Kailangan gumawa din tayo ng sarili nating research. Yun yung, basahin, kung talaga tayo na matuwid tayo, ay di basahin natin ang Biblia. Diba? Para hindi na tayo, makaiwas na tayo manakit ng damdamin ng iba. Kung divorce din lang ang pag-uusapan. At saka kahit hindi sa divorce ang topic, kailangan din naman talaga na magbasa tayo ng Biblia. Diba? So, yun lang guys. Masaya ako na malungkot na nagbalita sa inyo. Masaya ako na kinasal na sila, pero malungkot din ako na close-minded yung ibang mga kapatid ni girl. So, wala na tayong magagawa doon. This world is not perfect. Yan. So, sayawan na lang natin kung ano yung buhay natin. Basta ang importante, wala tayong inaapi o inaagrabyadong tao. Bye-bye. Thank you.